ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pumasok sa isang relasyon na puro limitasyon ang nangingibabaw. Pwedeng pagsimulan nyo ng madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka dapat kakapit sa relasyon na walang kasiguraduhan? Ang sabi nila, dapat daw ay palagi tayong malaya na i-express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng limitasyon ng bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang nating sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maylene, 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Alabang. Matagal na akong avid listener ng Barangay LS 97.1 at etong programa ninyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. May mga kwento ng buhay kasi kayong ine-ere na minsan ay nakaka-relate ako. Tapos ay naiiyak pa ako sa madramang parte. Mababaw din kasi ang luha ko at gustong gusto ko rin ang mga payo na ibinibigay ninyo sa inyong mga letter sender. Kaya naman kayo rin talaga ang naisipan kong sulatan para kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa problema ko sa buhay. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at maagang nag-asawa ang panganay na kapatid namin, kaya hindi niya natapos ang kolehiyo. Ako naman nang magsimula sa college hanggang sa makapagtapos ay walang ibang inisip kung hindi ang responsibilidad ko bilang breadwinner ng pamilya. Wala na kasi akong tatay at ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa isang factory ng soft drinks, kaya hindi rin ganong kalaki ang kinikita niya. Nang makapagtrabaho na nga ako ay masyado akong nag-focus sa career at responsibilidad ko. Mabuti na lamang at naging maayos ang lahat sa pamilya namin hanggang sa napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Tinutulungan na rin nila ako noon sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Nang ma-promote ako sa trabaho at kinailangan ng magtrabaho at ma-assign sa ibang lugar ay umupa ako ng apartment na malapit sa opisina namin, Papa Dudut. Ay, ang tagal namang iserve ng in-order kong pagkain. Nagugutom na ako. Sana pala sa ibang restaurant na lang ako nag-dine-in, hindi dito. Maylene? Noah? Nakakatuwa, nakita kita dito. Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din naman ako. Pwede bang makishare ng table sa'yo? O may hinihintay ka na kasama? Wala naman akong ibang kasama. Okay lang na mag-share tayo ng table. Salamat. Upo na ako Grabe. Ang tagal na rin mula nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Pagka-graduate natin ng college, nawalan na rin ako ng balita sa'yo. Nagtrabaho din kasi ako abroad. 6 na buwan lang pagkatapos ng graduation natin. Ang bilis lang din kasi naasikaso ng mga papeles ko kaya nakaalis kaagad ako ng bansa. Talaga? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa abroad? Saglit lang din naman, mga 3 taon lang. Pagkatapos ng kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Ang hirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa eh. Hindi ko kinaya yung pagiging homesick ko nun. Kahit siguro ako mapapauwi na maaga pag sinubukan ko magtrabaho abroad. Ang hirap kaya na malayo sa pamilya na matagal. Buti sana ko nasa ibang probinsya dito sa Pilipinas eh. Kapag may emergency at kailangan mo silang puntahan, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya nga hindi na talaga ako nag-renew ng kontrata ko. Pero maiba ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ngayon ha. Mas lalo kang gumanda. Uy, hindi naman. Grabe ka ha. Ikaw naman, bolero ka pa rin hanggang ngayon.
Alam mo naman na hindi ako bolero. Oo, alam ko. Pero ikaw din naman, ang laki na rin ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung patpati na Noah na kilala ko dati. Medyo na-addict din kasi ako sa pag-workout lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Yun bali yung ginagawa ko kapag nai-stress ako o kaya na-homesick. Hanggang ngayon kahit dito na ako sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi na nawala yung workout routine ko. Nice! Ang ganda talaga ng resulta sa katawan mo. Salamat. Malaki rin talaga yung naitulong ng workout sa akin lalo na nung mga panahon na nung kakahiwalay pa lang natin. Sorry Noah. Hindi rin naman naging madali sa akin yung hiwalayan natin eh. Matagal naman nang nangyari yun, tsaka mas naiintindihan ko na lahat ngayon na hindi na tayo mga estudyante. Ay, teka, bakit nga pala mag-isa ka ngayon dito sa restaurant? May kasama talaga dapat ako kaya lang hindi niya ako sinipot. Boyfriend mo? Naku hindi, wala akong boyfriend. Kaibigan ko kasama sa opisina. Ikaw, may kasama ka ngayon? Wala rin akong kasama na darating ngayon. Okay, mag-isa ka rin. Pero girlfriend meron? Wala akong girlfriend. Huwag kang mag-alala, single ako. Kaya walang mga away sa'yo kahit sino pang makakita sa ating dalawa dito sa resto. Papadudot nang makapagtapos ng pag-aaral ang dalawang kapatid ko at nakakatulong na sila sa mga gastusin sa bahay, doon na nagsimulang gumaan kahit paano ang buhay namin. Hindi na nga rin namin noon pinagtatrabaho sa factory si nanay kasi minsan na siyang inatake ng mild stroke sa trabaho. Mabuti na lamang at naisugod kaagad siya sa ospital at mabilis siyang nakarecover. Matapos nga po ang insidente ay nagkasundo kami. Nasa bahay na lamang siya. At nang magsimula na nga na gumaan ang buhay namin ay doon ko naisip na siguro'y oras na para sarili ko naman ang maging masaya. Si Noah nga pala ang first love ko. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon. Magkaklase kami sa isang minor subject noong second year college hanggang sa maging magkaibigan kami. At naging magkaibigan. Kaya lang ay naghiwalay kami sa pagtungtong namin ng fourth year dahil sa stress ako sa pag-aaral at part-time job ko. Habang nag-aaral kasi sinasabay ko na ang mag-part-time na trabaho sa isang maliit na opisina sa amin bilang encoder. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako nagiging fair sa relasyon namin dahil nawawala na ako ng time kay Noah. Kaya naman binitawan ko na siya. Wala talaga kaming naging maayos na closure dahil ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya noon. Hanggang sa napagod na lamang din siya na habulin, suyuin at subukan na ayusin ang natapos naming relasyon noon. Pero sa muli naming pagkikita pagkatapos ng ilang taon ay nagsimula ang pagbalik ng closeness namin sa pamamagitan ng pagchat-chat at tawagan sa isa't isa. At sa kabila nga ng nalaman ko tungkol sa kanya ay hinayaan ko pa rin na muli siyang pumasok sa buhay ko. Inamin kasi sa akin ni Noah na may anak na siya at kasal siya sa nanay nito pero 2 taon na raw silang magkahiwalay. Papadudot. Uy, Maylene. Thank you sa pagsama mo sa akin na mag-grocery ngayon ha. Wala yun. Hindi rin naman ako busy kaya okay lang na samahan kita dito. Wala ba kayong lakad ngayon ng boylet mo? Ha? Sinong tinutukoy mo? Ito naman maang-maangan. Kunwari pa to. Isa lang naman yung boylet mo na lagi mong kinukwento sa akin. Yung first and last ex-boyfriend mo, girl. Si Noah. Siya nga, wala nang iba. So, bakit hindi nga kayo magkasama ngayon? Kasi di ba kapag weekend, lagi kayong may lakad? May ibang lakad siya ngayon. Kapag ganitong unang linggo ng buwan, busy talaga siya sa family niya. Oh, I see. Pero, boyfriend mo na ba siya? Naku, hindi pa no. Oh, hindi nga. Hindi pa pero malapit na? Hindi ko alam. Pa-demure ka pa dyan. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Pero mukha naman siyang mabait sa picture at sa mga kwento mo. Ang tanong,
Mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo, ah! Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Ay, teka. Di ba boylet mo yon? Ha? Nasaan? Ayun o. Nasa malapit sa cashier. Si Noah nga. Tara, lapitan natin. Noah! Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Jello na mag-grocery dito. Ito nga pala, siya yung kaibigan at office mate na kinukwento ko sa'yo. Jello, si Noah nga pala. Hi Noah. Ang gwapo mo pala sa personal. Salamat. Ano palang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng ice cream kasi nag-request yung anak ko. Kasama niya si nanay sa parking nitong grocery. Hinihintay nila ako. Talaga? Nandyan lang sila sa parking? Oo. Pauwi na rin dapat kami kaso nakalimutan naming isama tong ice cream sa mga pinamili namin kanina. Kaya ako na lang yung bumalik para bumili. Maylin, mauna na ako ha. Baka naiinip na sina Jillian tsaka si nanay sa kotse. Okay sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Sige Jello, alis na ako. Ingat kayo. Girl, may anak na pala boylet mo? Ay, oo. Hindi ko pala nakwento sa'yo yung tungkol doon. Pero matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. Hindi naman siguro sila kasal, no? Kasal. Kasal pero annulled na yung kasal, tama? Hindi. Hindi pa. Naku, ibig sabihin pala, magiging kabit ka lang ng boylet mo kapag sinagot mo siya. Uy, grabe ka, hindi naman. Matagal naman na silang hiwalay nung babae. Nag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Pero kasal pa rin siya, girl. Kaya real talk lang ha, magiging kabit ka pa rin niya. Bakit daw hindi pa sila nagpapaanal? Sinubukan nila kaya lang, hindi rin inapprove sa korte. Kasi wala raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal nila. Naglabas na nga raw sila ng malaking pera nun pero nasayang lang. Kaya hindi na nila muna prioritize ang tungkol sa pagpoproseso ng annulment. Ang hirap din pala ng sitwasyon mo. Kahit maging boyfriend mo na siya, hindi mo pa masasabi na sa'yo lang talaga siya. Kasi nakatali pa rin siya sa kasal nila nung nanay ng anak niya. Kaya, sorry ha. Pero sa mata ng iba, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, magiging kabit ka lang talaga ni Noah. Papadudot ikinasal si Noah sa ex-wife niyang si Faye noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang anak nila bago pa man siya umalis ng bansa noon para magtrabaho. Ang sabi niya 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon nang mabuntis niya ito kaya wala na siyang nagawa nang ipakasal silang dalawa ng mga magulang nila. Pero nang bumalik si Noah sa Pilipinas at muli silang nagsama bilang mag-asawa ay 2 taon lang ang itinagal noon. Noong naramdaman nilang dapat nang tapusin ang namamagitan sa kanila. Hindi raw kasi talaga silang magkasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Pagkatapos nga ng ilang pagchat-chat at tawagan na ginawa namin nila Noah ay nagkasundo kaming magkita o sabihin na nating mag-date. Sa unang date namin papadudot ay puro tungkol sa nakaraan ang napagkwentuhan naming dalawa. Hanggang sa napunta nga sa natapos naming relasyon. Sinabi ni Noah na hanggang sa mga oras na yon ay mahal niya pa rin ako. At ako raw ang first love niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa at sinabi ko naman na handa akong ibigay yon. Pero wag muna kaming magmadali. Marami na rin ang nagbago sa aming dalawa sa muling pagtatagpo ng landas namin papadudot. Pero nang bigyan ko ng pagkakataon na muli naming makilala ang bagong version ng isa't isa, alam ko na hindi yon magiging madali para sa amin. Lalo na nga papadudot at kahit hiwalay na si Noah sa nanay ng anak niya. Nananatili pa rin siyang nakatali dito dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nilang dalawa ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal papadudot
Tuluyan ko nang muling binigyan ng isang pagkakataon ng naputol naming relasyon ni Noah. Naging porsigido rin kasi siya sa panliligaw niya sa akin at nanumbalik din lahat ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko na ipinagdamot pa ang second chance sa aming dalawa at pakiramdam ko noon ay hindi ko yon pinagsisisihan dahil palaging pinaparamdam ni Noah sa akin ang pagmamahal niya. Ma-effort din siyang boyfriend kasi kahit magkaiba kami ng schedule at rest day sa trabaho ay gumagawa siya ng paraan para matuloy ang date naming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa place ko o kaya ay sa opisina pagkatapos ng trabaho niya. Magkasama din kami palagi kapag off niya sa trabaho at madalas na nagmo-movie marathon lang kami sa bahay. Pagkalipas nga ng ilang buwan sa relasyon namin ay nagdesisyon kami ni Noah na magsama sa isang apartment na parehong malapit sa pinagtatrabahuhan namin, Papa Dudut. Ang konti lang pala ng dala mong gamit dito sa nilipatan yung bahay ni Noah. Hindi naman kalakihan tong titirhan namin, kaya hindi na ako masyado nagdala ng maraming gamit. Uy, malaki na ang bahay na to para sa 2 tao, no? May second floor at terrace pa. Tapos ang luwag pa ng garahe sa labas. Ang swerte nga namin eh, kasi ang mura lang ng upa rito. Balik kakilala ni Noah yung may-ari nito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa rawalan tumira at pamahayan pa ng mga kung ano-ano, pinaupan na lang sa amin para maalagaan na rin. Ang swerte nyo nga. Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Anong anak ang pinagsasasabi mo? 5 pa talaga ah? Girl, magsasama na kayo sa iisang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi imposible na mangyari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin eh. Ni hindi nga namin yung pinag-uusapan. Matanong ko lang, gumagamit ba kayo ng proteksyon kapag, alam mo na? Madalas oo, pero may mga oras na hindi. Kita mo na? Kaya posible pa rin na makabuo kayo, lalo na ngayon na magsasama na kayong 2. Kung mangyari man yun, wala naman ako nakikitang masama. Sabi mo nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo na parang mag-asawa kahit alam natin na may asawa pa rin siyang iba. Jello, mapupunta na naman ba sa topic na yun yung usapan? Sabi ko naman sa'yo matagal na silang hiwalay ni Faye. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang mapawalang bisa yung kasal nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko pa ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon mo kaya ayun, di ko mapigilan sarili ko na magsalita tungkol doon. Maiba ako, kumusta ba kayo ng anak ni Noah? Hindi ko pa nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya. Ano? Talaga ba? Oo. Girl, halos 1 taon na kayo ng boyfriend mo at eto na nga, magsasama na kayo pero hindi ka pa niya na ipapakilala sa pamilya niya? Ay, oo nga. Paulit-ulit. Sorry naman, nagulat lang talaga ako. Akala ko may meet and greet with the fam nang naganap. Hindi naman na kasi kayo mga bata para hindi ka pa niya ipakilala sa pamilya niya. Wala pa nga nangyayari na ganun kasi ang sabi niya, ayaw pa raw ni Faye na may makilalang ibang babae ang anak nila. Ayaw niya kasi umaasa pa siya magkakabalikan pa sila ni Noah? Hindi naman sa ganun. Siguro kasi ayaw niya lang mabigla yung bata. Kung si Noah lang ang masusunod, matagal na raw niya akong gustong ipakilala sa anak niya. Pero syempre, bilang respeto sa nanay ng bata, nagkasundo sila na wag na lang muna. Bakit naman kahit sa nanay ni Noah hindi ka pa maipakilala? Conservative at religious kasi yung nanay niya. Tsaka hanggang ngayon, umaasa pa rin na magkakabalikan pa sina Noah at ex-wife niya. Naniniwala daw siya na ang 2 taong pinagbuklod ng simbahan hindi kailanman dapat na paghiwalayan ng sino mang tao o anumang dahilan. Grabe girl, ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Pero alam ko naman na masaya ka at sigurado ako na mahal ka ni Noah. Kaya susuportahan ko pa rin mga desisyon na ginagawa mo para sa ikagaganda ng relasyon nyo.
Papadudot, buo naman talaga ang desisyon ko noon sa pagpayag ko na magsama na kami sa isang bubong ni Noah. Alam ko kasi na doon namin mas lalong makikilala ang isa't isa, tapos ay seryoso na rin talaga ako sa relasyon naming dalawa. Nasa tamang edad na rin kami para gumawa ng ganong desisyon, kaya wala akong nakikitang kahit na anong problema. Isa pa ay malapit talaga yung kinuha naming bahay sa mga trabaho namin. Noong umpisa ay nanibago ako noong magsama kami ni Noah. Ang laki din ng adjustment sa part ko kasi kahit paano, nagbibigay pa rin ako ng panggastos kina nanay noon. Si Noah din ay regular na nagbibigay ng sustento sa dati niyang asawa para sa anak nila. Umuwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan at isang linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay sa natitirang 3 linggo sa isang buwan. Yon ang oras na sa akin siya at ako lang ang kasama ni Noah. Ganon ang naging setup namin, Papa Dudut. Bango naman ang naaamoy ko. Be, nakauwi ka na pala. Sorry kung medyo na-late ako ha. Na-traffic na naman ako. Okay lang. Friday kasi ngayon kaya traffic talaga. Mabuti na nga lang rest day ko tuwing Biyernes. Kaya hindi ko na-experience yung ganyan traffic. Naiinggit nga ako sa rest day mo eh. Friday at Saturday. Sana nga hindi na magbagong schedule ko hanggang katapusan ng taon eh. Ang hirap pa naman mag-adjust ng gising kapag biglang nagpalit. Hindi na magbabago yan. Sure ako hanggang matapos ang taon, same pa rin sked mo. Tsaka di ba sabi mo, kapag maganda ang performance mo sa trabaho, mas nauuna ka makapili ng magiging schedule ng shift mo? Oo, ganun nga ang setup sa amin. Pero may mga pagkakataon din na nauunahan ako ng ibang may mas magandang performance at attendance sa trabaho. Ah, maupo ka na pala dyan. Patapos na rin ako dito sa niluluto kong chicken and pork adobo. Sabi ko na favorite ko yung naaamoy ko eh. Masisira na naman diet ko nito. Di ba ang usapan tuwing Biyernes walang magda-diet? Ay, oo nga pala. Babawiin ko na lang sa workout ko to bukas bago ako pumasok sa trabaho. Upo na ako ah. Sige lang. Napagod ako sa pagdadrive kanina. Kumuha ka na rin ng kanin mo kasi mainit-init pa yan. Yun, mapaparami talaga kain ko nito. Ready na tong adobo. Ilalagay ko na dyan sa mesa. Lalo akong nagugutom, partida ha. Amoy pa lang yan ang adobo mo. Siguraduhin mo lang na itataob mo yung kaldera natin ha. Sinarapan ko talaga tong luto ko. Salamat be ha. Buti na lang konti lang kinain ko nung lunch namin kanina. Pero be, hindi talaga ako makaget over. Amoy pa lang kasi talaga nitong niluto mo, alam kong sobrang sarap na eh. Ikaw kaya ang reyna pagdating sa chicken and pork adobo? Tuwing nagluluto kasi ako, lagi kong nilalagyan ng secret ingredient. Ano bang secret ingredient ang nilalagay mo, be? 2 galon ng 100% na pagmamahal ko. Kaya naman pala sobrang sarap talaga eh. Tamang-tama yung timpla tapos yung karne napakalambot. Sigurado ako kapag natikman to ng anak ko, magugustuhan niya rin to. Pareho kami ng paboritong ulam nun eh. Ang dami palang namana sa iyo ng anak mo, no? Oo, be. Bukod sa kamukha ko siya, marami rin kaming pagkakatulad pagdating sa ugali. Mukhang magkakasundo rin kaming dalawa. Halos pareho lang din tayo ng ugali eh. Kailan mo pala ako balak ipakilala sa kanya? Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang na pumayag si Faye na makilala ka nung bata. Huwag kang mag-alala. Medyo nakukwento naman na kita sa kanya eh. Talaga? Oo. Ano namang kinukwento mo sa anak mo tungkol sa akin? Nakwento ko sa anak ko may special na babae sa buhay ko na laging nagpapasaya sa akin bukod sa kanya. Excited na nga rin siya na makilala ka eh. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod magkikita rin kayo. Kaya huwag kang mag-alala be. Darating din yung oras na maipapakilala na kita sa anak ko.
Papadudot, pakiramdam ko noon ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapasok sa buhay ni Noah. Oo, magkasama na kami sa isang bubong at para bang mag-asawa na rin ang turingan. Pero kasi ni minsan ay hindi niya pa ako napakilala sa anak o sa nanay niya. Ang sabi pa ni Noah, ayaw pa rin ng dati niyang asawa na ipakilala ang bata sa bago niyang karelasyon. Ayaw daw nito na makakilala basta-basta ang bata ng kung sino lang na babae sa buhay niya. In-explain naman ni Noah kay Faye na hindi ako basta sino lang sa buhay niya. Pero sa huli nirespeto niya pa rin ang desisyon nito na huwag muna akong ipakilala sa anak nila bilang bagong karelasyon niya. Bukod sa anak ni Noah ay hindi ko pa rin noon nakikilala ang nanay niya. Relihiyosa at konserbatibo daw kasi ang nanay niya at malaki daw ang respeto nito sa kasal at simbahan. Para sa nanay ni Noah, sagrado ang kasal at malaking kasalanan kung tuluyang mapapasawalang bisa ang kasal nila. Ilang beses nga rin daw nitong sinubukan na pag-ayusin sina Noah at Faye pero sa huli, hindi na raw talaga sila magkasundo. Kaya pareho na silang nagdesisyon na huwag nang magkabalikan, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan naman daw ni Noah at Faye noon na mag-file ng annulment para tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Pero na-deny lamang yon sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason nila para maaprubahan ang annulment nila. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Kaya naman mula noon ay hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol sa annulment. Mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nilang si Jillian. At bago rin ako nagdesisyon noon na sagutin si Noah, ilang beses kong pinag-isipan ang magiging lugar ko sa buhay niya. Bukod sa kasal pa siya sa dati niyang asawa ay wala naman akong masyadong naging problema sa kanya dahil halos lahat ng bagay ay napagkakasunduan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na rin napansin noon na lumipas na ang mahigit na 3 taon sa relasyon naming dalawa. At sa paglipas ng panahon ay doon na ako nagsimula na maghanap sa relasyon naming dalawa. Doon ko na napansin na para bang may mali na sa setup namin ni Noah. Oh girl, tapos ng shift mo ah. Bakit nandito ka pa sa office? Hinihintay ko yung tawag ni Noah eh. Mag-grocery kasi kami dapat ngayon bago umuwi ng bahay. Unang linggo nga pala ngayon ng buwan, kaya nakaschedule siya ron sa anak niya. Oo, pero dahil Sunday na ngayon, ihahatid niya na lang dun sa bahay ni Faye yung bata bago niya ako puntahan dito sa opisina. Nung Monday pa sila magkasama ng anak niya dun sa bahay ng nanay niya. Upo na nga muna ako dito sa tabi mo. Sabay na ako sa'yo paglabas mamaya pagdating ni Noah. Tumatawag si Noah. Sagutin ko lang saglit to ah. Sige lang girl. Hello, Be? Nasaan ka na? Be, sorry. Ngayon lang ako nakatawag. Papunta na ako dyan. Papunta ka pa lang? Oo, kasi kakahatid ko lang kay Jillian sa bahay ni Faye. Di ba kanina ka pa nag-chat sa akin na on the way na kayo ni Jillian sa bahay niya? Oo. Ibig sabihin ba, nagtagal ka pa sa bahay niya kanina? Hindi be, hindi ako nagtagal. Saglit lang kami ni Jillian doon. Bago kasi kami makarating sa bahay ni Faye, may nadaanan kaming bagong bukas na coffee shop. Gusto ni Jillian na dumaan muna kami ron. Nag-take out lang kami kasi nga may lakad pa tayong dalawa. Umorder kayo ng pagkain para may pasalubong ka sa ex-wife mo. Pasalubong ni Jillian yun sa mami niya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. O sige na, basta papunta na ako. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Mag-ingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Oh, bakit parang ang lalim naman ng buntong hininga mo? Naiinip na kasi ako. Dapat kanina pa nandito si Noah eh. Pero papunta pa lang pala siya. Pero di ba nabanggit mo dati na
Hindi naman masyadong malayo yung place ng ex-wife niya dito sa opisina natin. Oo nga. Kaya lang may usapan kami kung anong oras niya ako dapat susunduin dito sa opisina eh. Kasama niya kasi yung anak niya, kaya wala kang magagawa doon. Alam mo, Jello, wala namang problema sa akin kung anak niya lang ang kasama niya. Doon ako naiinis sa part na parang may bonding moment pa sila ng ex-wife niya. Well, hindi mo na maaalis yan kasi nanay siya ng anak ni Noah. Pero ako na yung current girlfriend. Kaya dapat limited na lang ang bonding nilang dalawa. Dapat nga wala na silang bonding at all. Dapat nga hindi na rin siya bumili ng pasalubong para kay Faye. Binilhan niya ng pasalubong ex-wife niya? Hindi direktang binilhan ng pasalubong pero dumaan daw sila ng anak niya sa bagong bukas sa coffee shop kanina. Gusto raw kasing bumili ng bata ng pasalubong para sa mommy niya. Oh, yung bata naman pala may gustong bumili ng pasalubong para sa mommy niya. Anong problema doon? Kaninong pera ba yung gagamitin na pambili ng pasalubong? Malamang kay Noah, di ba? So anong iisipin ni Faye? Kay Noah galing ang pasalubong at hindi sa anak nila. Teka nga. Akala ko ba malinaw na dun sa ex-wife niya na hindi na sila magkakabalikan ni Noah at nag-uusap na lang sila para sa bata. Ikaw pa nga yung paulit-ulit na nagsabi sa akin nung dati, di ba? Oo. Oh, bakit ngayon ikaw yung nagbibigay ng mali siya sa ginagawa nilang co-parenting sa anak nila? Ay, ewan ko. Ang hirap pala talaga ng ganitong sitwasyon. Mas mahirap ngayon na magkasama na kami ni Noah sa iisang bahay. Kasi kahit para mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maramdaman na akin siya na 100%. Parang kailangan na palagi ako may kahati sa oras niya. Ganon talaga. Kasi may responsibilidad na siya sa ibang babae bago pa man maging kayo ulit. Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa kang magtiis para sa kanya. Papa Dudut, aaminin ko na kahit 3 taon na kami ni Noah noon at ilang taon na rin silang hiwalay ng dati niyang asawa ay nagsiselos pa rin ako ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nandoon ang boyfriend ko sa bahay ng nanay niya kasama ang anak niya. Nung umpisa ng pagsasama namin ay medyo nag-overthink pa ako na baka matagal silang magkasama sa bahay ni Faye. Si Noah kasi ang susundo sa anak niya mula sa bahay nito para sabay na sila ng bata na umuwi sa bahay ng nanay ni Noah. Lahat yon ay inoorasan ko talaga para malaman kung gaano katagal siyang nagstay sa bahay ng dati niyang asawa. Noong umpisa dahil nagsiselos talaga ako kapag tapos na ang 1 linggo ay uuwi siya sa bahay na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ang hirap kasing itago at kimkimin ang selos hanggang sa namamanhid na lamang ako at makasanayan namin ang ganong setup ng relasyon naming dalawa ni Noah. Kagaya nga ng sinabi ni Jello, ginusto ko rin naman ang ganong sitwasyon at tinanggap ko kung anumang responsibilidad meron si Noah, Papa Dudut. Happy 4th anniversary ulit, be. Happy 4th anniversary. Thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant na to Na-enjoy mo ba yung mga pagkain? Sobra. Lalo na yung steak kanina. Grabe, dito lang ako nakatikim ng ganung kasarap na luto ng steak. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. Alam mo talaga kung anong pagkain ang gusto ko. Siyempre naman. College pa lang magkakilala na tayo. Kaya alam ko na rin halos lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka naman nagbago eh. Wala naman talagang halos nagbago sa akin eh. Kasama na yung pagmamahal ko sa'yo mula nung college tayo hanggang ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako na binigyan mo ng pangalawang pagkakataon tong relasyon natin. Naramdaman ko kasi na mahal pa rin kita kahit ilang taon na yung lumipas mula nung maghiwalay tayo. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon na madugtungan ng kwento nating dalawa. Thank you talaga, Bea. At gaya nga ng pangako ko sa'yo noon, hinding-hindi ko sasayangin tong pagkakataon na binigay mo sa akin. Jillian, huwag kang tumakbo! Daddy! Sabi na nga ba ikaw yan eh? Jillian, anong ginagawa mo dito? Kasama ko po si Mami. Jillian, sabi ko na sa'yo na huwag kang tumakbo, di ba?
Ayaw niya po kasing maniwala na si Daddy talaga yung nakita ko kaya lumapit na po ako. Baka lang kasi madapa ka, kaya kita pinipigilang tumakbo. Ay, Noah, pasensya na. Hindi ko na napigilan si Jillian na lumapit sa inyo. Ayos lang. Ano palang ginagawa nyo dito? May minita kong client na gustong kumuha ng kondo para sa fiancé niya. Sinama ko si Jillian kasi nakabakasyon yung yaya niya. Ah, ganun ba? Daddy, sino po siya? Siya si Maylene. Girl. Kaibigan ng daddy mo yung kasama niya ngayon. Di ba, Noah? Ha? Oo. Jillian, this is your Tita Maylene. Friend ko. Hi po, Tita Maylene. Hello, Jillian. Mas cute ka pala sa personal. Personal? Bakit po? Nakita niyo na po ba ako sa picture? Oo, marami na ako nakita ng mga cute na picture mo sa cellphone ng daddy mo. Jillian, kailangan na nating umuwi. Baka matraffic pa tayo. Kiss ka na kay daddy. Daddy, uwi na raw po kami ni Mami. Pakis po ako sa inyo bago po kami umalis. Sige anak, kiss ka na kay daddy. Bye-bye, Daddy. Bye, Tita Maylene. Bye anak. Bye, Jillian. Sige, Noah. Mauna na kaming umalis ni Jillian. Mag-ingat kayo pa uwi. Salamat. Tara na, Jillian. Sige po, Mami. Bye po ulit, Daddy. Kaibigan? Kaibigan talaga? Pasensya ka na. Alam mo naman na may usapan kami ni Faye na huwag mo nang ipaalam sa bata yung tungkol sa'yo eh. Oo, alam ko. Nakakainis lang kasi na hindi mo na nga ako pinakilala sa anak mo bilang girlfriend mo, hindi mo rin ako pinakilala sa ex-wife mo. Sana pinakilala mo rin ako sa kanya na as a friend. Kilala mo naman si Faye sa mga kwento ko sa'yo, di ba? Naipakita ko na rin sa'yo mga picture niya. Kilala ka na rin niya. Ilang beses na kitang nakwento sa kanya. Pero iba pa rin yung pinakilala mo kami sa isa't isa. Para akong hangin lang dito sa harapan nyo kanina. Ni hindi ako sinulya pa ng ex-wife mo. Be, ganun lang talaga si Faye. Hindi siya palakibo sa ibang tao. Pero hindi ako ibang tao lang sa buhay mo, Noah. At dapat alam yun ng ex-wife mo. Be, pasensya ka na talaga. Ano pa ba magagawa ko kung hindi pa ulit-ulit na magpasensya? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na. Papadudot minsan talaga, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa point na makakaramdam ka ng matinding pagod. Lalo na kung alam mong ikaw yung mas nag-a-adjust o nag-e-effort. Alam ko naman na ginawa ni Noah ang lahat para mapunan niya ang pagkukulang niya sa akin bilang boyfriend ko. Ayon nga lang ay hindi ko na mababago ang sitwasyon na meron na siyang malaking responsibilidad sa ibang babae kahit sabihin na anak niya lang naman ang responsibilidad niya. May mga oras na hindi ko pa rin maiwasan na magselos sa tuwing magkakaroon sila ng maikling oras para magkita o magkasama. Oo, anak na lang naman nila ang namamagitan sa kanila pero malalim ang pinagsamahan nila. Kaya may selos at takot pa rin akong nararamdaman. Nagkaayos din naman kami pagkatapos ng pagtatalo na yon sa resto noong 4th anniversary dinner namin. At kahit paano ay naramdaman ko ang lalong paglalambing sa akin ni Noah. Siguro kasi alam niya na hindi rin talaga madali ang sitwasyon ko. Imagine 3 taon na kaming magkarelasyon pero hindi ko pa nakikilala ang nanay niya o ang anak niya. May parte sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako parte ng buhay niya. Para bang nakasabit lamang ako. At minsan ay nasasaktan ako kapag may ibang tao na nagsasabi sa akin na kabit lang ako ni Noah. Kasi nga hanggang sa mga oras na ito ay may bisa pa rin ang kasal nila. Ilang beses lang naming pinag-usapan ang tungkol sa annulment nila at nauwi yon sa pagtatalo. Ang dating kasi ay pinipilit ko siyang asikasuhin ang annulment pero dahil nga sa malaking gastos ay hindi niya priority na gawin ang bagay na yon kaya naiinis ako. Ito talaga ang dahilan kung bakit po ako sumulat sa Barangay Love Stories dahil nahihirapan na ako sa relasyon naming dalawa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang magselos
at matakot na baka muling magkaayos si Noah at ang dati niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingatan at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong kumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pakiramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang Papa Dudut ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyo sa akin at ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang din po ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mylene. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1